Isang magandang umaga sa inyong lahat muli mga bata, lalo na sa mga sumusubaybay dyan sa ating Jesus Mobile School. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po ang saya, tuloy-tuloy pa rin ang mga kwentuhan at tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay ng ating mga papremyo sa Jesus Mobile School Online. Kaya abangan nyo po ito. Ngayon ay ikapitong week na po natin, ikapitong linggo, at tuloy-tuloy pa rin po ang ating live hanggang sa bago magpasko. Abangan niyo po yan tuwing Sabado alas 10 ng umaga. Kaya ngayon pong umaga, tune in na po kayo at magsisimula na tayo sa ating Jesus Mobile School Online. Naman, tayo ay magsisimula sa isang panalangin. Kapag tayo ay nananalangin, lagi nating sinasabi ang mga kabutihan ng Diyos para sa atin. Sinasabi din natin ang kanyang mga pangako. Kaya pagsamahin na natin ang ating mga kamay, tayo ay yumuko at mag-usal ng maiksing panalangin. Panginoon, salamat dahil lagi mong pinapaalala sa akin na mahal mo ako. Kapag nalulungkot ako o natatakot, naaalala ko na nandito ka lang sa puso ko. Hindi mo ako iiwan ni pababayaan man. Ikaw ang nagbibigay ng mga kailangan ko. Iniingatan mo din ang aking mga magulang at ang buo kong pamilya. Salamat po dahil sa Jesus Mobile School, lalo kitang nakikilala at lalo kong nauunawaan kung gaano mo ako minahal at pinagpala. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
hanggang voices. Every move I make it you. You make me move, Jesus. Ako na ay ang nakamamahal na anak ng Diyos. Every step I take it. Ayan mga bata, punta naman tayo sa ating memory verse. At syempre pag sinabing memory verse, ito ang verse na sasauluhin natin. Okay? At ang memory verse natin ngayon ay nanggaling sa unang 1:5 verse 12. Okay? Unang 1:5 verse 12. Ano ang sinasabi dito? Sabi niya, ang sinumang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Ulitin nating lahat. Unang 1:5 verse 12. Ang sinumang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Ayan mga bata, malinaw sa memory verse natin na hindi lahat ng tao ay may buhay na walang hanggan. Dahil hindi naman lahat ay pinapanahanan ni Jesus. Ang mga nananalig lang kay Jesus ang pinapanahanan ng kanyang espiritu. At kapag tinanggap mo siya sa puso mo, hindi na siya aalis magpakailanman. Titira na siya sa iyo ng walang hanggan. Kapag nasa iyo na ang tagapagbigay ng regalo, hindi ka na mauubusan ng regalo. Tiyak ay walang mahirap na pagdadaanan mo na hindi mo kakayanin dahil lagi mong kasama si Jesus. Kapag may mga kaibigan kang iniwan ka, kapag hindi ka na nila pinapakinabangan, hayaan mo sila dahil mayroon namang matalik kang kaibigan. At yun ay si Jesus na hindi ka iiwan magpakailanman. Ipinaglaban ka niya, ipinaglalaban ka niya, at ipaglalaban ka niya. Kaya mga bata, ikaw ay nais ng Diyos na maging tahanan niya habang buhay. Dito sa Jesus Mobile School, mga bata, lagi namin itinuturo sa inyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Ngayon naman ang pag-aaralan natin ay ito. Nais ng Diyos na ikaw ay maging tahanan niya. Bakit kaya? Alam niyo ba? Dahil gusto ng Diyos na iparanas sa inyo ang kanyang pagmamahal. Gusto ng Diyos na maranasan niyo ang kanyang kapatawaran. Tingnan niyo mga bata, mayroon ako ditong isang picture. Ito tayo. Bakit minsan may mga taong napakahirap nilang magmahal? Kahit nga sarili nila, hindi nila makuhang mahalin. At hindi rin sila makapagbigay ng pagmamahal sa ibang tao. Bakit? Dahil wala naman silang laman. Hindi nila nararanasan pa ang tunay na pagmamahal. Minsan, napakahirap din nilang magpatawad. Kaya hindi rin nila ito maibigay sa ibang tao. Sabi nga ng ating kasabihan, mahirap magbigay ng isang bagay na wala pa sa iyo. Kaya ito mga bata, bakit nais ng Diyos na maging tahanan niya tayo? Dahil gusto niya, ito si Jesus, gusto niya na punuin tayo ng pagmamahal. Ayan. Nais niyang hindi lang ipaalam sa atin na mahal niya tayo. Gusto rin niyang iparamdam sa atin kung gaano niya tayo kamahal. At hindi lang yan mga bata. Gusto niyang maranasan natin ang kanyang pagpapatawad. May mga bata na sinasabi nila, di ako pupunta ng church kasi nagkasala ako, nagkamali ako, nangupit nga ako kanina sa mama at papa ko. Pero si Jesus, hindi naman niya inaalam. Wala naman siyang pakialam dun sa mga kasalanan mo dahil ang nais niya, lumapit ka sa kanya. Nang sa ganun, ay mapatawad ka niya at maranasan mo kung gaano niya kanya kamahal. Maranasan mo kung gaano kanya pinatawad. Kaya yan mga bata, gusto niya tayong punuin ng kanyang pagmamahal. Araw-araw sa buhay natin, gusto niyang maranasan natin kung gaano niya tayo kamahal at kung gaano niya tayo pinatawad. Kaya ayan, kapag lagi nating napapakinggan ang pagmamahal ng Diyos sa atin,
at lagi natin na pag-aalaman kung gaano niya tayo pinatawad, napupuno tayo ng kanyang pagmamahal. Kapag si Jesus ay nasa puso natin, kapag si Jesus ay tinanggap natin sa puso natin at hinayaan natin na tayo ay maging tahanan ng Diyos, mararanasan natin ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pagpapatawad. Nang sa gayon, makuha na rin natin magmahal ng iba. Hindi lang ng iba, kundi ang sarili natin. Minsan nga, sabi ko sa inyo kanina, yung mga iba, hindi nila mapatawad ang sarili nila. Pero pag nalaman nila kung gaano sila pinatawad ng Diyos, mapapatawad nila ang sarili nila. At hindi lang yun, makukuha din nilang magpatawad sa iba. Kaya mga bata, nais kong malaman nyo na nais ng Diyos na ibuhos sa iyo ang kanyang pagmamahal at ang kanyang kapatawaran. Nais ng Diyos na ikaw ay maging tahanan niya. Kaya sana, hayaan mo siya. Hayaan mo si Jesus na maging bahagi ng buhay mo. Hayaan mo si Jesus na maging tahanan niya ang puso mo. Nang sa ganon, patuloy mong maranasan ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapatawad, at ang kanyang mga pagpapala. Ayan, ngayon naman mga bata, ang ating pag-aaralan ngayon ay ang kwento ni David. At matatagpuan natin yan sa Aklat ng Mga Hari. Alam niyo ba nung si David ay bata pa, katulad ninyo, siya ay nag-aalaga ng mga tupa. At alam niyo, siya ay pinuntahan ng isang propeta. At siya ay nilagyan ng oil sa ulo. Prophet, ang pangalan ng propetang ito ay Samuel, si Prophet Samuel. He anointed David with oil. Ibig sabihin nun, ang Espiritu ng Diyos ay sumakay David. At alam niyo ba na mula noon, alam ni David na ang presensya ng Diyos ay nasa kanya. Alam ni David yun. Kaya nga, nung nilabanan niya si Goliath, hindi niya nakita si Goliath na isang higante. Sabi niya, sa pamamagitan ng aking slingshot, sa pamamagitan ng aking tirador, ay matatalo ko ang kalaban na ito. Kaya si Goliath, mga bata, ay nainsulto. Sabi niya, anong tingin mo sa akin? Maliit na hayop lang. Pero alam niyo, kaya siya natalo ni David dahil alam niya na nasa kanya ang presensya ng Diyos. At hindi lang yun ang mga laban na pinanalo niya, mga bata. Marami pa. Sinamahan siya ng Diyos sa maraming pagkakataon. At alam ni David, very confident siya na sa mga laban na ito, mananalo siya kasi alam niya nasa kanya ang presensya ng Diyos. Pero alam niyo ba, dumating ang araw na si David ay nagkasala nung siya ay isang hari na. At hindi lang basta kasalanan yung kanyang ginawa. Napakatinding kasalanan, mga bata. Siya ay nag-asawa ng isang babae na mayroon ng asawa. At yung asawa ng babaeng ito ay inilagay niya sa harapan ng gera para mamatay. Ganon katindi ang kasalanan ni David. At nang nagpagtanto niya, mga bata, na ganon katindi ang kanyang kasalanan, siya ay umiyak sa Diyos. Yan ang sabi sa Salmo, iyak siya ng iyak. At ito lang ang kanyang panalangin. Panginoon, sana ay hindi mo tanggalin sa akin ang iyong presensya. Sana ay hindi ka umalis sa akin. Dahil alam nyo ba, nung si Jesus ay hindi pa naipapako sa krus, nung panahon ni na David, mga bata, ang presensya ng Diyos ay pumupunta sa isang tao. Pero kapag ito ay nagkasala, umaalis din. Kaya si David, yun ang kanyang ipinakiusap. Yun ang kanyang ipinanalangin. Sabi niya, wag Lord, hindi ko kakayanin na ako ay mawalay sa iyong presensya. Kaya itong mga bata pinapatingin ko sa inyo ngayon, ito ay puso na sumisimbolo sa puso natin lahat. At nais ng Diyos na ang kanyang presensya sa panahon natin ngayon ay sumaatin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Dahil nung si Jesus ay namatay, mga bata, alam nyo ba kung ano ang pinatawad na kasalanan ng Diyos? Yung kasalanan natin noon, yung kasalanan natin ngayon,
At yung magiging kasalanan pa natin. Kung noon ang presensya ng Diyos ay umaalis, kaya ipinanalangin ni David na sana wag umalis ang presensya ng Diyos sa buhay niya. Ngayon, mga bata, kapag si Jesus ay ipinapasok mo sa puso mo, dahil ikaw ay nais ng Diyos na maging tahanan niya, sa iyo ang kanyang presensya. Ikaw at si Jesus ay magiging isa. Bakit nais ng Diyos na maging tahanan? Hindi niya nais na maging bisita mo lang siya. Ibig sabihin ng tahanan, mga bata, nais ng Diyos na ikaw at siya ay maging isang pamilya. Di ba sabi nga natin, kapag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, ikaw na ay magiging anak ng Diyos. At ang pamilya, ito yung tinatakbuhan mo pag may problema ka. Ito yung iniiyakan mo, pero mas iba doon, mas mataas pa doon si Jesus. Pwede mo siyang iyakan, pwede mo siyang takbuhan. Dahil nais niya na siya ay maging pamilya mo. Hindi niya nais na maging bisita mo lang siya sa buhay mo. Ang nais niya, ikaw at siya ay maging isa. Ang nais na Jesus ay pumasok sa puso mo. Ang nais na Jesus ay maging tahanan ka. Kaya mga bata, mapalad tayo ngayon. Dahil nabubuhay tayo ngayon na kung saan sa Jesus ay nabuhay na muli at tinapos na niya lahat sa krus. At ngayon, pwede natin ipanalangin sa Panginoon kapag nasasaktan tayo. Alam natin na tayo at siya ay iisa dahil alam natin na nandiyan siya sa puso natin. At hindi na siya aalis kailanman. At kapag si Jesus ay nakatira dyan, kahit kailan, di mo na yan matatanggal, mga bata. Ano man ang mangyari sa buhay mo, siya ay sa iyo. Siya ay nasa puso mo kailanman. Ikaw ay anak ng Diyos. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mananatiling anak ng Diyos. Kaya mga bata, nais ng Diyos na ikaw ay maging tahanan niya. Oo ba ang sagot mo? O hindi? Sana hayaan mo na maging kapamilya si Jesus. Sana hayaan mo na si Jesus ay pumasok sa puso mo. Sana naisin mo din na ikaw ay maging tahanan ng Diyos. Magandang araw! Welcome sa mga kwento ni Kuya Rob na bahagi pa rin ng ating Jesus Powell School. At ngayong araw na ito, ang ating lesson ay patungkol sa naisin ng Diyos na ikaw at ako, tayong lahat ay maging tahanan niya. At para mas maintindihan natin, hayaan ninyo na ibigay ko sa inyo ang kwento natin ngayong araw na ito. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay patungkol kay Tingting at kay Batchoy. Yan, ang dalawang ito, si Tingting at si Batchoy, ay magkaibigan. Bagamat magkaibang kanilang itsura. Dahil tignan nyo naman, si Tingting ay payat at si Batchoy naman ay mataba. Minsan ang magkaibigan ito'y pauwi na sa kanilang tahanan. At sa kanilang pag-uwi ay meron silang nadadaan ng masukal na lugar o yung tinatawag na gubat. At habang sila'y nagkukwentuhan at pauwi sila, ay meron silang narinig. Oh, ano kaya yun? Sila'y kinabahan at sila'y natakot. At nang malaman nila na merong paparating na lobo. Anong lobo? Ito yung asong gubat, mga bata. Sila'y kumalas, takbo. Hanggang sa si Tingting ay nakakita ng puno. At dali-dali itong umakyat. Gusto namang sumunod ni Batchoy. Kaya lang sa kanyang katamaan, hindi man lang niya maihakbang ang kanyang mga kaba. Kung makakausap man niya ng konti, babagsak siya ulit. Hanggang sa nandiyan na yung kanilang kinatatakutang lobo. Ano kayang gagawin ni Batchoy, mga bata? Sabi niya, naisip niya, kapag nandyan ang lobo, magkukunwari akong patay. Kaya nung nandyan na yung lobo, dali-dali siyang humiga. Pinikit ang kanyang mga mata at pinigilan niya ang huminga. Habang ang lobo ay inikutan siya
nabuhay siya. Samantalang si Tingting ay nandoon sa taas ng puno pero nanginginig na pinagmamasdan kung ano ang gagawin ng lobo sa kanyang kaibigang si Batchoy. Sabi niya, Tingting, tulungan mo naman ako, nandiyan na yung lobo. Ang sabi ni Tingting, pasensya na kaibigan. Sa oras ng kagapitan na tulad na ito ay hindi na kita matutulungan. Amoy at animoy parang may binulong sa kanyang tenga. At umalis na ang lobo at hindi kinain si Batchoy. NANI?! Wala na yung lobo. Tsaka siya bumaba. At ganoon din naman, nang masigurado rin ni Batchoy na wala na yung lobo, siya'y bumangon na at gumising. Pagkababa ni Tingting, ay nilapitan niya ang kanyang kaibigan. Sabi niya, buti naman at ligtas tayong dalawa. Pero kanina napansin ko, ang sabing ganyan ni Tingting kay Batchoy, parang merong ibinulong sa'yo yung lobo. Ano nga ba ang kanyang sinabi sa'yo? Sabi ni Batchoy sa kanya, ah, yun ba? Ang sabi niya sa akin, layuan ko daw yung mga kaibigan na hindi naman maaasahan sa oras ng pangangailangan o kagipitan. Layuan ko daw sila dahil hindi naman sila tunay na kaibigan. Alam niyo ba mga bata? Tamang-tama ang ating lesson ngayong araw na ito. Nais ng Diyos na ikaw ay maging tahanan niya. Paano? Sa pamamagitan ng Jesus. Hindi katulad ni Tingting si Jesus na nangiiwan o nagpapabaya. Alam niyo ba na si Jesus, kahit anong pagkakataon, ay hindi tayo kayang iwan ni pabayaan man. Sapagkat si Jesus ay hindi lang kaibigan, kundi kapatid na hindi tayo kailanman iiwan. Hindi siya katulad ni Tingting dahil sa kasiyahan, sa kalungkutan, sa kasaganaan, sa kagipitan, sa kapayapaan o unos. Asahan mo na nandiyan siya palagi. Paano tayo makakasiguro na hindi gagawin yun ni Jesus? Yun ang dahilan. Kaya nais niya na maging tahanan natin. Ibig sabihin, kailangan natin siyang papasukin sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu. Ang sabi sa salita ng Diyos na sa sino mang mananampalataya tatanggap sa Kanya, siya'y makikipag-isa sa tao nito. Kaya ikaw, ako, si Lolo, si Lola, o sino mang tumanggap kay Jesus, sa maniwala kahit hindi, tayo'y naging kaisa sa Kanya. Iisa na tayo. Ganyan, no? Hindi niya tayo iiwalayan pa. Hindi niya tayo iiwanan. May mga kaibigan, hindi naman tunay. Kaibigan na sila kapag marami kang laruan, marami kang pera, meron kang nagagawang mabuti. Pero, alam niyo ba na makikita talaga ang tunay na kaibigan, lalo na sa oras ng kagipitan. Si Jesus, anumang pagkakataon, hindi ka niya iiwan o babayaan. Anong katiyakan? Kung siya ay nakatira sa puso mo, at ang buhay mo, ang puso mo ay tahanan niya. Kaya, kung sa oras na ito, kung sa araw na ito, ngayon, ikaw na nanonood ngayon, maaaring first time mo na nakapakinig sa Jesus Mobile School, o hindi mo pa talaga tinatanggap si Jesus kasi maraming beses naririnig mo ang Jesus Mobile School, naririnig mo ang mga kantahan, ang memory verse, Bible lesson, or mga kwento ni Kuya Rob. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagpapasya. Magpasya ka ngayon na tanggapin si Jesus. Sabihin mo ng buong puso, Jesus, tinatanggap kita sa puso ko bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan at kinikilala ko na ikaw ang bayad sa lahat ng ito. In Jesus' name, Amen. Kung yan ang iyong panalangin, tumira sa iyo si Jesus. At ikaw ay naging tahanan niya. Dahil ang nais ng Diyos sa atin ay maging tahanan niya sa pamamagitan ni Jesus. May Jesus na araw, may Jesus na buhay sa ating lahat. Yun, dumako naman tayo sa mga katanungan na syempre may mga kaakibat na prizes. At ang good news ko sa inyo ngayon mga bata, meron tayong 7 questions.
The more the merrier. Ibig sabihin, 7 na major prizes. Kaya makinig mabuti at i-comment down below na ang inyong sagot pagkatapos nyo marinig ang mga katanungan. Siyempre, paano nyo ito sasagutan? Una, ilagay nyo ang inyong name, ang inyong age, kung taga saan kayo, ang number ng question, at letra ng tamang sagot. Okay. Right? Handa na ba kayo? Tayo na't magsimula. Question number 1. Napag-aralan natin ngayon na ikaw ay nais ng Diyos na maging blank ka. Napag-aralan natin ngayon na ikaw ay nais ng Diyos na maging blank ka. A. Tahanan. B. Bisita. C. Kaibigan. A. Tahanan. B. Bisita. C. Kaibigan. 20 seconds to answer the question. Punta naman tayo sa ikalawang tanong. Sabi dito, ang ating memory verse ngayon ay matatagpuan natin sa aklat ng blank. Ang ating memory verse ngayon ay matatagpuan natin sa aklat ng blank. A. 1. B. Mark. C. Romans. A. 1. B. Mark. C. Romans. 20 seconds to answer the question. Punta nga tayo ngayon sa ating question number 3. Sa ating pagsasalarawan, meron bang kayang ibigay ang piksel na walang laman? Sa ating pagsasalarawan, meron bang kayang ibigay ang piksel na walang laman? A. Meron. B. Wala. C. Siguro. A. Meron. B. Wala. C. Siguro. 20 seconds to answer the question. Question number 4. Kailangan punuin ng blank ang ating buhay upang tayo ay makapagbigay, makapagpatawad, at makapagmahal. Kailangan punuin ng blank ang ating buhay upang tayo ay makapagbigay, makapagpatawad, at makapagmahal. A. Presensya ni Jesus. B. Maraming salapi. C. Kasikatan. A. Presensya ni Jesus. B. Maraming salapi. C. Kasikatan. Question number 5. Sa ating Bible lesson, sino ang nakiusap na huwag siyang iwanan ng Espiritu Diyos? Sa ating Bible lesson, sino ang nakiusap na huwag siyang iwanan ng Espiritu ng Diyos? A. David. B. Peter. C. Solomon. A. David. B. Peter. C. Solomon. 20 seconds to answer the question. Question number 6. Sa mga kwento ni Kuya Rob, ano ang pangalan ng kaibigan ni Batchoy? Sa mga kwento ni Kuya Rob, ano ang pangalan ng kaibigan ni Batchoy? A. Tupe. B. Tando. C.
C. Tingting. A. Tupi. B. Tando. C. Tingting. 20 seconds to answer the question again. And last but not the least question. First time lang to magkaroon ng 7th question. Kinig mabuti, ano ang ginawa ni Batchoy nung dumating ang lobo? Ano ang ginawa ni Batchoy nung dumating ang lobo? A. Kumaripas ng takbo. B. Kumuha ng pamalo. C. Humiga at nagkunwaring patay. A. Kumaripas ng takbo. B. Kumuha ng pamalo. C. Humiga at nagkunwaring patay. Ayan, sana ay nasagutan yung lahat ng mga questions at sa susunod muli magkikita tayo para sa ating susunod na episode sa ating Jesus Mobile School Online. Jesus na morning sa ating lahat!